Lianes, Jean Ratanan, Patricio Haban, Eric Haban, Paulino Alejo, Brigida Alejo, Bella Bajo, Brenda Alejo, Federico Asto, Lydia Asio, Evelyn Asto Bernales, Onofre Asto, Edgardo Asto, Celia Ogot, Reynaldo Benson, Diosdado Bendaña, Amanda Bendaña, Avila Dalit, Evangeline Ayaay, Henacio Ayaay, Francisco Sorigumba, Pila Sorigumba, Harvey Barona, Crigarto Basig, Joe Basig, Nenita Basig, Teofila Pila, Henaro Postreno, Pilar Bangod, Maximo Bangod, Mary Jane Pornelos, Pioro Roque Jr., Efania Olinan, Dominga Olinan, Paul Olinan, Reynaldo Haleco, Erlinda Haleco, Ludovico Bison, Bonifacia Bison, Eli Haleco, Graciano Poral, Geraldo Mendoza, Gregorio Mendoza, Jeronimo Mendoza, Francisca Cordero, Zoila Gabiola, Francisco Gabiola, Luisito Gabiola. Anak ng Diyos, inanyayahan po natin magsitayo. Tayo po'y magpupuri sa ating Diyos. Sino po ang nagagalak sa araw na ito? Na naririto siya sa dakong ito. Taas po ang kamay. Iwagayway sa ating Diyos na buhay. Tayo po'y lulundag, sasayaw sa ating Panginoon. Happy, happy me! Glory to God! Amen. Praise God. Glory to God! Happy! Happy, happy, happy. I'm happy, happy me. Happy, happy, happy. I'm happy, happy me. Oh, happy, happy, happy. Happy, happy me. Glory to God. Glory to Jesus. Once again, happy, happy! Happy, happy, happy. I'm happy, happy me. Happy, happy.
hallelujah. Andiyan na po ang ating buting pare. Mga kapatid ko kay Kristo, yung nakapulot po ng Ngayon, ang ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Linggo ng mabuting pastol, araw ng panalangin para sa bukasyon. Sa linggo ng mabuting pastol at pandaigdigang araw ng panalangin para sa bukasyon, inaanyayahan tayong makinig at sumunod kay Jesus, ang mabuting pastol. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ay tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. At ang ating punong tagapagdiwang ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na pari, Reverendo Padre Francis J. Flandes, SVD. Magsitayo pang lahat at samahan natin ang koro sa pambungad na awitin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Ipanog trumpeta. Sa ating banal panalangin, ating isama ang misa pasasalamat for the 30th anniversary of Council Group at para sa intensyon ni Floribic Ibanez, Banji Papilota, intention of Emilda Dapyawin, at para sa fast recovery, Asuncion Baliboy, Ruina Permalo, intention Alberto Bugnos, Inesita Bugnos, and for the soul of Rufino Gagar. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mabuting pastol at araw ng panalangin para sa bukasyon. Si Jesus ang mabuting pastol
at bilang kanyang mga tupa, tayo ay inaanyayahang dinggin ang kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa kanya. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ay mga tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Inaakay niya tayo sa kaganapan ng buhay. Dalangin natin sa misang ito ang mga kapatid nating nais na tumugon sa buhay, pagpapari, pagiging reliyoso at relihiyosa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Bilang mabuting pastol, inaalay ni Jesus ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo.
Nabagabag ang kanilang kalooban na marinig ito at tinanong nila sa Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, "Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan. At inakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa mga pangako na kaniyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito ay iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati ng kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay ng pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa aking tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Ikalawang pagbasa. Si Jesus ang pastol na nagdala sa bigat ng ating mga kasalanan. Tayo'y kanyang tinipon at pinagaling bilang kawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nananalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa cross, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayo muli ng pastol at tagapangalaga na inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang ng mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
at siya'y dakila. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako'y pastol na butihin. Kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo pong lahat para sa homilya. Si Jesus ang ating mabuting pastol. Dito ipinakita para maging bahagi tayo sa katawan ng mabuting pastol. Ang sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Siya ang pintuan. So walang kaligtasan pag hindi tayo pumasok sa pintuan. So ito'y para maging bahagi tayo sa kanyang katawan, papasok tayo sa pintuan. That's why ito nga yung kahalagahan ng sakramento ng binyag. Parang yung binyag pintuan para tayo maging bahagi sa katawan ng mabuting pastol. Siya yung head, the head of the body of Christ. Tayo ang katawan. So dahil doon sa binyag, tayo ay naging bahagi ng katawan ni Kristo, ang ating mabuting pastol. No? Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pintuan sa pamamagitan ko'y maliligtas. So ito yung kahalaga ng binyag. No? Sa binyag yung ating pintuan, yun ang daan para sa ating kaligtasan. Okay? So importante na papasok sa tayo, maging bahagi sa tayo sa katawan ni Kristo. At sa binyag tayo naging bahagi ng katawan ni Kristo. Nakakalungkot nga lang yung ibang kasamahan natin lumipat sa ibang katawan. Paano na yon? Kasi sa yung katawan, ang pintuan, ang sinumang bahagi sa katawan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. So magpasalamat sa Panginoon
na hindi tayo gumigive up, no? Na that's why my mission din. Pero hindi lang tayo, ibig sabihin na pumasok ka na sa pintuan, na binyagan ka na, maligtas na. Dapat isabuhay mo ang pananampalataya. Dapat pakinggan natin ang tinig ng ating mabuting pastol. Hindi naman automatic, o kasama ka nga sa pintuan, pumasok ka sa pintuan, bahagi ka ng katawan ni Kristo, pero wala ka namang ginagawa. Okay? Ang tunay, hindi lang tayo miyembro, dapat ang pumasok, dapat tayo ay maging disipulo. That's why sumunod tayo sa Kanya. Diba? Siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa. Sumusunod ba tayo kay Lord? Sumusunod ba or yung gustong sariling kagustuhan ang masunod? Ako ang masunod. Ganun. Okay? Dapat ang disipulo pala ay sumusunod. No? Ibig sabihin, nagbimisyon. Sumusunod kay Lord. Okay? Dapat maging obedient. Paano sumunod? Pakinggan. Nakilala niya ang kanyang tinig, no? Na the voice, no? Sa mundong ito, marami ng tinig, no? Tinig sa social media, or baka yung tinig sa puso mo, sa isip mo, yung galit, yun ang pinakinggan mo. O nakaupo ka niyan, pero galit pa rin ang puso mo. Paano ka to? Lord, paano to? Lord! Pero galit, no? No? That's why yun ang hadlang na hindi natin mapakinggan ang tinig ng Panginoon. Tinig ng pagpapatawad, pagmamahal. Gusto ni Lord na may kapayapaan sa puso mo, pero pinakinggan mo yung galit mo. Okay? Or sa isip mo, daming tinig, boses, no? Na hindi ka nakapakinig, na hindi mo napakinggan. No, ang tinig ni Lord sa puso mo, naguguluhan ka. Sino ba Lord? Sino Lord? Siya ba Lord or siya si Lord? Dapat si Lord ang pakinggan. Okay? Social media, akala natin yung fake, naging totoo na. That's why tayo rin ay mapanuri. We have to discern. Hindi lahat ang nabasa natin totoo. Para tayo, di ba, hindi mawala. Dahil kung pinakinggan mo ang hindi totoo, ang fake, yan ang magwawasak sa ating spiritual na pamumuhay. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Okay? Yan ang fake, magwasak. Nawasak yung pananampalataya mo. That's why tumalikod ka na sa tunay na katawan ni Kristo at pumunta ka sa ibang katawan. Ewan ko kung kaninong katawan yun. Pero ang katawan ni Kristo, may pangako nga, buhay na walang hanggan. No? Ang buhay na walang hanggan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. No? Pero dapat isabuhay natin ang pananampalataya, pakinggan ang tinig ng ating mabuting pastol. Dahil ang tinig niya, yun ang katotohanan. Dahil sinabi ng Panginoon, I am the way, the truth. Siya yung katotohanan. Maski masakit yung tinig, pero katotohanan ang magpalaya sa atin. Okay? Dahil ang katotohanan, magdala din sa atin ng ating kaligtasan. Okay? So bilang katawan ni Kristo, pakinggan natin para hindi tayo mawala. Maganda nga yung sinabi dito sa unang pagbasa. Di ba sinabi ni Pedro, mga kapatid, no? Sabi nila, ano ang gagawin namin? Sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Okay? At nakinig sila sa Espiritu Santo, kaya't ang naniniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag. No? Nagpabinyag. Dahil sa binyag, ito yung daan, gate, para ikaw ay maging bahagi sa katawan ni Kristo. O sabi ni Pedro, kaya't ang mga niwala sa kanya, nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang ilang libo? 3,000. Nadagdag doon sa katawan ni Kristo. At yung katawan nga, di ba, ang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. So, importante nandito tayo sa katawan ni Kristo. Hindi sa ibang kawatan. Hindi, katawan. sa ibang katawan. Dahil ang, sabi nga, ang purpose ng iba, hindi man kaligtasan. Di ba? Magnakaw, pumatay, magwasak. Pero si Lord
Ang purpose dyan, naparito para magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap. No? At kasi siya, siksik, liglig, at umaapaw. No? So, ang pakinig pala kay Lord, itong magdala sa atin ng kasaganaan. Alam nyo, yung tupa, hindi naman yan, nakayuko lang yan, kain ng kain, ganun. That's why may pastol. Dahil ang pastol, siya naghahanap saan yung maraming damo. So pag nandun, tinatawag sila, dito kayo. So pag nakikinig sila, susunod, si Lord na ang nagbibigay ng maraming kain nila. Sila ay yuko yan, kain, sunod lang, nakikinig. Oh. So si Lord ang bahala. So gano'n din sa buhay natin. Pakinggan natin si Lord. Alam ni Lord saan ka yung prosperity mo. Alam ni Lord saan yung kaligayahan, yung victory mo sa buhay. Pakinggan lang natin si Lord. Okay? Kasi alam ni Lord yung future natin. That's why kung sumunod tayo kay Lord, yun ang magdala sa atin ng kasaganaan. Di ba? That's why sabi ni San Pablo, we walk by faith, not by sight. That's why listening. We have to listen. Pakinggan. Pero ngayon, parang konti lang marunong makinig. Ano? Hindi nakinig. Yung ibang tao, nagmi-meeting tayo, walang nakikinig. Habang nagsasalita yung leader, nagsi-cellphone. Yung iba, wala nang nakikinig. Pati nga sa pamilya, pag may sasabihin, hindi tayo marunong makinig. Porque tayong nagbibigay, nagpro-provide, lahat tayo nagsasalita. May gustong sabihin yung anak, tahimik ka! Tahimik! Makinig ka kay nanay. Ganon. Pero tahimik! Hingi-hingi ka naman. Hindi mo alam, may sasabihin pala yung anak. May problema, dahil ayaw makipakinig si nanay, doon na lang sa kaibigan. Mas close pa siya sa kaibigan niya. Mas nagtitiwala pa yung anak sa kaibigan niya kay nanay. Kasi si nanay, hindi marunong makinig. Okay? That's why sa community natin, we have to listen to one another. Okay? The more we listen to one another, the more na maintindihan natin bawat isa. Ay naintindihan ko na. Bakit ganun pala yung sister natin? Kasi bago sila pinapaalis sa bahay, pinapahugas, pinapaluto, naintindihan ko na bakit ganun pala palaging late. Ano? Kasi pinapaluto pala ni Saya. So the more we share, the more we listen. Of course, meron tayong rules, meron tayong mga, pero lahat tayo iba-ibang story. Naintindihan ko na ngayon, bakit siya ganun galit sa mga lalaki. Sinaktan pala siya maraming beses. Oh, 'di ba? So we have to understand to listen. That's why kung pakinggan natin si Lord, no? Ito yung magdala sa atin ng ating kasaganaan. At tayo bilang bahagi, no, bahagi ng katawan ni Kristo, the Good Shepherd, may mission din tayo to shepherd our brothers and sisters. Diba? Tayo ay naging bahagi ni Kristo. Sino si Kristo? Good? Para naman natulala ito, ganun. Sino si Kristo? O bahagi tayo sa katawan. Tayo rin, sa mundong ito, ay mag-to-shepherd, maggabay sa kapwa natin. Marami na tayong, baka sa pamilya mo, be a good shepherd. No? Sabihin mo sa katabi mo, be a good shepherd. Kasi inalagaan niya sa bahay, German. Okay? O ganun, baka dito ka sa kaibigan mo sa Hong Kong. I-shepherd mo, tulungan mo, baka nawawala na, sobrang galit sa pamilya, sobrang galit sa kapwa natin, i-shepherd mo. No? Yun ang to be a good shepherd. So ang katawan ni Kristo, hindi lamang ang ulo ang good shepherd, ang katawan ni Kristo ay good shepherd. Okay? Di ba ang good shepherd, dapat inaalagaan niya ang kanyang tupa. Hindi niya sinasaktan. Tingnan mo katabi mo, nanakit ba yan? Or inalagaan ka? O sabihin mo sa katabi mo, salamat sa pag-alaga mo. Good shepherd yan. Oh. Di ba ang good shepherd, handa ngayang magsakripisyo. Ang good shepherd, handa nga mag-alay ng kanyang sarili para lang sa mga tupa. Ang good shepherd, hindi inuuna ang sarili.
No? Bagkos handang mag-alay ng sarili para sa kapwa. Yun ang tunay, di ba? Si Lord, the head of the body, good shepherd, tayo rin ay tinawag na maging good. Kasi bahagi tayo ng katawan ni Kristo. So to be a good shepherd, alagaan natin yung kapwa. Huwag nating saktan. Huwag nating imarites. Huwag nating, i-discourage. But magtulungan. Yun para ang katawan ni Kristo, the body of El Shaddai community, buhay na buhay, nagtutulungan. That's, diba? Imagine unang pagbasa, ilang libo ang nag-join, nagpabinyag, 3,000 dahil na-inspired sila sa buhay ng mga Kristiyano. Tingnan mo sila nagmamahalan. At yung 3,000 na-inspired sa mga pagsasabuhay ng pananampalataya ng nasiunang Kristiyano. Okay? Kung nagmamahalan tayo dito, nagpapatawaran, we understand one another, that is the best way to inspire others na mag-join din sa atin. Pero kung alam nila tayo dito, nagsisiraan, parang ayaw ko, baka ako siraan doon. Pag after mass, di ba, provincial group na tayo. Tapos ang kwentuhan natin, alam mo si Kwa. Imbis mag-join, ayaw ko, baka pag-usapan ako doon. So, kung tayo nagpapatawaran, we understand one another, yun ang tunay na shepherd. Uy, mag-join ako doon sa kanila kasi sila, maski may kahinaan, may kapalpakan, pero nirespeto pa rin. Tinutulungan. Gusto ko niyan para mahilom yung aking nakaraan. Ayaw ko ng community na parang namimili, sinisiraan, sira na nga ako, sisiraan pa ako. Gusto ko yung taong makatulong para mahilom, that yung woundedness ko, yung buhay ko ay maayos. Dapat ganun ang shepherd. Dapat ganun tayo. So dapat ang pigilin natin, remember, yung identity natin ay tulad ng good shepherd. Hindi naninira, bagkus tinutulungan ang mga mahihina, mahilom ang kanilang nakaraan. Okay? So pag ganyan yung community natin, tayo ay tunay na buhay ang good shepherd. Hindi lamang tuwing this Sunday, but every day, buhay ang good shepherd. Kung alagaan natin ang kapwa, tutulungan, yan, the spirituality of the good shepherd. So, sa ating pagbasa ngayon, pinaalalahanan tayo na si Jesus, siya yung pintuan, yung binyag, yung binyag, pintuan, para makapasok maging bahagi sa kanyang katawan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Amen. Magsitayo, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos, taglay ang pagtitiwala sa Kanyang malasakit at pag-ibig sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pare, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang ninanais. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus
na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bukasyon sa buhay pagpapari at pagiging relihiyoso at relihiyosa, mas madami nawang tumugon sa panawagan ng Diyos upang mas maalagaan ang kanyang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtanawa nila ang kaningningang walang baliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kasapi sa buong komunidad ni El Shaddai, nawa ay patuloy tayong makinig sa ating mabuting pastol, ang Panginoong Hesus. Patuloy nating isabuhay ang lahat ng ating natutunan at sumunod kung saan man tayo inakay ng ating mabuting pastol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, ipanalangin natin ang sa pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin, O Ama, upang sa aming pagsisikap na maganap ang iyong kaharian, madatnad mo kaming kalugod-ugod sa iyo sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kaludan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambahayan ng banal. Ama naming lumikha, ipakalubong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang baliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating buhay sa sangkatauhang ihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa na dakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa itaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain,
Aba, ginagawa namin ngayon alala pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ngapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon aming Papa at Cardinal Stephen aming Obispo at ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pagkatang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pinanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, sa niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at puri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bago natin dasalin ang Ama namin, manahimik tayo sandali. At sa tahimik, pakinggan natin ang tinig ng ating mabuting pastol. Tinig na nagbibigay sa ating ng lakas, na harapin natin ang ating mga pagsubok sa buhay. Ating alay sa Diyos ang ating mga takot, problema, pagdududa, yung ating karamdaman, yung ating kahinaan. Magtiwala tayo sa ating mabuting pastol. Sa tahimik, isurrender natin sa Panginoon yung ating mga pagsubok sa buhay na bibigitan na tayo. Sa tahimik ating sabihin, Jesus, I trust in you. Bilang isang kawad ng ating mabuting pastol, dasilin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkuba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig na hatid nito, maglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig na hatid nito, maglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo. Maglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Agnus Dei Quitolis, peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace, dona nobis pace. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aleluya! Nabuhay din ang pastol nating butihin, namatay para sa atin. Sarili niya'y inihain upang tayo ay buhayin.
Pastol ng buhay ko, ang buhay ko'y sa'yo. Kaya sa utos mo, susunod ako. Tanging ang tinig mo ang papakinggan ko. Kung nasaan ka man, doon ako. Kahit na ako'y usigin o kaya'y hamak-hamakin, pastol ang buhay ko'y di mawalay sa akin. Kahit na may suliranin, bagyo man haharapin, pastol ng buhay ko'y ikaw pa rin. Pastol ng buhay ko, ang buhay ko'y sa'yo. Kaya't sa utos mo, susunod ako. Tanging ang tinig mo ang papakinggan ko. Kung nasaan ka man, doon ako. Kahit na ako'y usigin o kaya'y hamak-hamakin, pastol ng buhay ko'y di mawalay sa akin. Kahit na may suliranin, bagyo man haharapin, pastol ng buhay ko'y ikaw pa rin. Magsitayo po ang lahat. Pastol ng buhay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Prayer for the 80th anniversary of the Catholic Diocese of Hong Kong. Messengers of Hope. O Lord, you are the source of all blessings, and you guide the course of human history by your providence. With gratitude, we thank you for the establishment of our diocese 80 years ago. In the footsteps of our predecessors, we have steadfastly kept the heritage of our faith over the years and so have been able to experience your unfailing help in the face of challenges, to regain strength in our weakness, to restore hope in our discouragement, to look for your direction when we have lost our way.
As your children, may we always entrust ourselves to you in humility. May we always respond to your calling for us to carry on our mission, to spread the gospel and bear witness to our faith in Hong Kong, sowing the seeds of love and hope while living in joy and peace. We ask this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. At bago po ang pagbabasbas, ating pong pasalamatan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai sa mga pagpapalang ating tinanggap sa banal na misa. At tinatawagan po ang mga taga-Camarines Sur na lumapit po sa harapan para i-bless kayo ni Father. Okay, for their anniversary, no? Kamsor. Happy anniversary. Panginoon, salamat sa pananampalataya na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa aming komunidad, ang El Shaddai Community, na naging instrumento sa aming paglapit sa iyo. At aming kang nakilala dahil sa mga kasamahan namin sa kanilang patutuo, pagsasabuhay ng kanilang pananampalataya. Panginoon, basbasan mo ang Kamsor Group sa kanilang anibersaryo, nawa ito'y magbigay inspirasyon sa kanilang pananampalataya upang patuloy sila sa kanilang pagmimisyon, pagpapalaganap ng iyong mabuting balita, patuloy na mag-akay ng mga nawawala sa iyong kawan. Patuloy mo silang gamitin para sa iyong kaharian. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan at talino upang kanilang maibahagi ang iyong pagmamahal at biyaya sa kapwa OFWs. At sa tulong ng aming Inang Maria, naway mapuno kami ng grasya upang patuloy kami sa aming paglalakbay na puno ng pag-asa at pagpapala. Ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumas sa inyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Happy anniversary mga kapatid! Announcement sa May 1, holiday, yung chaplains nag-organize ng liturgical seminar. Open po to, maski hindi yung nagsiserve or later on baka gustong mag-serve, lalo na sa mga lectorate, acolytate, altar server, at saka Eucharistic ministers. No? So, this coming Friday, Holy Family Parish, no? 12 noon. No? Doon sa Choi Hong. Holy Family Parish sa Choi Hong MTR, exit C4. Pag sa MTR, Choi Hong, MTR C4, tapos punta doon sa Choi Hong Secondary School. So 12. Open po sa lahat. Yung sa choir naman, we'll organize later. Ang gagawin na lang natin sa choir, bago mag-advent, mag-seminar, para alam natin yung choice of songs ng kuan. Bago mag-Lent, o mag-seminar ulit yung choir para proper. So, nakafocus lang to sa lectors, acolytate, yung altar server, at saka yung Eucharistic ministers. Open sa lahat. Pati yung provincial group, welcome. Yung ating formation. Kung wala kayong mapuntahan, sa kailan? Saan? Anong oras? 12 noon. Okay, so makita-kita tayo roon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon, ang ating mabuting pastol, ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Oh, magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa.
Magpasalamat kayo sa Panginoon, dahil sa kagandahang loob niya magpakailanman, at papurihin ang Diyos habang buhay, na siyang nagligtas sa kanyang hinirang bayang Israel.